Dumaan sa deposit machines ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mahigit 1 bilyong pisong halaga ng barya. Samantala, ililipat naman sa ibang assignment ang higit 1,500 pulis na may kamag-anak na tatakbo sa midterm elections. Yan at iba pa sa Express Balita ni Kate Renia. Higit 1 bilyong piso ang nakolekta ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula sa kanilang coin deposit machine simula nang ilunsad ito noong Hunyo 2023 hanggang October 11 ngayong taon. Layo ng proyektong ito na hikayati ng publiko na ideposito ang mga naimbak na barya para sa sirkulasyon at maisulong na rin ang cashless transaction. Pinalalakas ng Department of Tourism ang Health and Wellness Tourism ng Pilipinas bilang bahagi ng pagpapalawak ng tourism offerings na meron ang bansa. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, pangatlo ang Pilipinas sa medical tourism sa Southeast Asia, habang pasok sa top 20 ang bansa sa world rankings. Hinihimok ni Senator J.V. Ejercito ang mababang kapulungan na pabilisin ang bersyon nila sa pag-amyenda sa Universal Healthcare Act. Ayon kay Ejercito, natutuwa sila sa Senado dahil naisulong na ang mga hakbang para mas mapabuti ang universal healthcare. Hindi na raw maaaring patagalin ang mga reforma na magbibigay sa ating mga kababayan ng serbisyong pang-medikal na nararapat para sa kanila. Sa ilalim ng bersyon ng Senado, mayroon itong reforma sa PhilHealth tulad ng pag-adjust sa premium rate. Layon din ng bill na isama na ang dental services. Higit 1,500 na mga pulis na may kamag-anak na tatakbo sa eleksyon ang ililipat sa ibang assignment. Pagtitiyak ito ng PNP na hindi sila makaka-impluwensya sa politika o hatol ng bayan sa susunod na taon. Giit ng PNP, mananatili silang non-partisan o apolitical. Maaaring maharap sa kasong administratibo o dismissal sa serbisyo ang mga pulis na hindi pa nagdedeklarang may kaanak na tatakbo sa eleksyon. Kate Renia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.